Mga kaibigan, maligayang pagbalik ho sa Pinas Balita. So ngayon ho, ay meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Isang low pressure area po ang ating minomonitor at nagbabanta na itong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga oras. Aalamin din po natin ang mga detalye sa weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero bago natin yan simulan, ihingi ako ng pabor na i-like nyo yung ating update bilang pagsuporta. Maraming salamat po. So tara silipin po natin yung ating tinatawag na live weather forecast. So ipapakita ko sa inyo yung condition po ng lagay ng ating panahon ngayong araw po ng linggo hanggang sa mga susunod po na mga araw. So kung mapapansin ho ninyo sa ating tinatawag na live weather forecast radar ay meron tayong namataan dito na LPA. Dito po yan sa coastal water po ng Mati City, Davao Oriental. At nasa category po ito ng pagiging unlikely or mas mababa pa sa low chance. Kaya kung makikita ho ninyo, wala pang pinakamata etong LPA niyan dahil possible sa mga susunod na mga oras, posible naman itong maging low chance or possible din na malusaw. So depende sa kilos at sa galaw po ng hangin o magiging hangin po nito. Etong LPA po na ito, kahit po nasa unlikely category siya, ay nagbibigay siya ng pag-ulan sa ilang bahagi ho ng Mindanao. So alamin muna natin sa tinatawag natin na heavy rainfall warning bago natin alamin yung forecast weather condition. Sa area po ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands, Southern Leyte, Agusan del Norte, Misamis Oriental at Camiguin. Ngayong araw po ng linggo, may tsansa po dyan ng 50 to 100 millimeters na dami ng pag-uulan. So nasa yellow warning pag sinabi nating 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan. Dahil pa rin sa banta ng LPA ay meron pa rin po tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Palawan, sa may Antique, Negros Occidental, Negros Oriental, Misamis Occidental, Siquijor at Zamboanga del Norte. So may chance namang humina yan o mawala yung ating heavy rainfall warning kapag ka nawala o nalusaw po itong LPA na ating minomonitor. But as of now, nagiging banta po siya dito sa malaking bahagi ho ng Mindanao. So sa tinatawag naman natin na forecast weather condition, ito naman yung mga lugar na apektado ng ITCC Shearline at Easterlies. So sa may Caraga, Davao Region, sa may Northern Mindanao, Eastern Visayas, Albay, Masbate at Sorsogon, ang weather condition po dyan hanggang bukas ho ng umaga, maulap na kalangitan na merong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa low pressure area. So ang possible na impact nito ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras. Dito naman po sa area ng Dares ng Mindanao ho, Dares ng Visayas at Palawan, ganun din, apektado ng ITCC or Intertropical Convergence Zone or yung salubungan ng hangin, mainit malamig dyan sa may Northern at Southern Hemisphere. So possible impact pa rin yan ay pagbabaha sa mababang lugar at possible din magkaroon ng landslide sa mga landslide prone area. Dito naman po sa area ng Batanes, kasama po ang Babuyan Islands, ang weather condition po sa mga lugar na yan ay cloudy skies din ang mararanasan na merong scattered rains and thunderstorms dahil po sa shearline. Yung shearline po yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Sinasalubong din kasi ng easterlies itong tinatawag po natin na northeasterly wind flow o yung malamig na hangin na nanggagaling po dyan sa may taas, sa may north. So possible yung impact niyan, pagbabaha pa rin kapag ka nagkaroon ng malalakas na pag-uulan dulot po ng shearline. So bukod po sa shearline, dito naman sa area ng Aurora at Quezon ay apektado naman ang tinatawag natin na easterlies o yung mainit or malinsang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Ang easterlies medyo mahina na, tingnan natin mabuti. So kung makikita nyo yung impact ng easterlies hindi na ganon kalakas dahil nga po by the first week ng November ay mararanasan na natin ang northeast monsoon or malamig na hangin, tuyot at malamig na hangin. So yung impact nito ay malimit lang yung mga bagyo pero kapag ka nagkaroon naman iba yung impact, medyo malamig yung ulan natin yun ating mararanasan. Dito naman po sa ilang bahagi ng Metro Manila, the rest ng Luzon ay patuloy din makakaranas ng mga maulap na kalangitan na merong isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa easterlies.
So bukod dyan sa easterlies at mga weather system na nakaka-apekto sa malaking bahagi natin bansa, dito naman sa may bandang kanluran ay may nabubuo pong cloud cluster o kumpul ng kaulapan na posibleng maging banta ng low pressure area. Bukod pa yan, dito sa LPA na sa may bandang Davao region, kung makikita nyo, unlikely naman yan, kaya walang pinakasentro at pinakamata. Pero itong nasa kanluran na kumpul ng kaulapan ay may tsansang maging LPA sa mga susunod na mga araw. So, yung monitor natin yan, babantayan natin yan, alamin natin yung mga possible na maging epekto nito. Sa ngayon, kaibigan, kabayan, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.